Hello mga kapatid, magandang gabi po. Ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo ay laging maghari sa puso at isipan natin. Kumusta po kayo? At salamat po sa mga nagdasal para kay Papa. At alam ko na malaking tulong po yun. Dahil yung practice na yan ay simula pa. So, hindi pa si Kristo pumaparito sa mundo, pinapractice na yan. Okay? So, salamat, buong puso po, nagpasalamat ako sa ating diocesan administrator natin, si Father Jimboy Sako. At Father Jimboy Sako at sa buong kaparian sa Diocese of Tagbilaran, sa inyong mga dasal at sa mga kaparian din at bumibisita. Minsan ay hindi kami magkaabot dito dahil maraming mga inaatupag, no, para kay Papa. Okay, maraming salamat sa moral, spiritual and financial support. Ang Diyos na po ang magsukli sa mga kabutihan ninyo, no. So ngayon, maaga tayong matulog para makarecover tayo sa mga ilang araw na walang tulog at walang kulang ang pahinga, no? So, kumusta po? At ngayon mga kapatid, ito yung mga inspiration ko, yung mga martir araw-araw. Pasensya na po kayo, hindi ko dahil sa maraming mga bisita, minsan ay hindi na ako makapag-live dahil sa ma-entertain natin sa mga mahabang oras na kahapon, stress na ng umaga ako nakatulog. And then sa pagising ko sa umaga, marami din naman mga tao na nakikiramay sa pag-ano ni Papa. At let us continue praying for the soul of Papa. Dahil hindi basta-basta, no? Kapag haharap na tayo sa hukmanan ng Diyos, sa hukom ng Diyos, dahil right after sa kamatayan ay hukom agad, hukom without delay yan, sa pagputol sa ating hininga, sa ating buhay na hiniram natin sa Kanya, ay haharap tayo sa hukom ng may kapal. Pwede tayo sa hukom ng mundo, pwede natin mabili yung hustisya. Lalo na kapag may kapangyarihan ka. Lalong-lalo na kapag influential ka. Lalong-lalo na kapag mayaman ka. No? Pero mahirap na dali lang mabilanggo. Okay? So ngayon, punta muna tayo ni Saint Marcellus of Tangier, no? Ito yung Saint Marcellus, pray for the soul of Papa Innocentes. So kilalanin natin itong santong ito, si Saint Marcellus, no? Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Sino ba itong martir na ito? Na sa araw na ito ay pinagdidiwang natin yung kanyang kapistahan. Ito si Marcellus was a Roman centurion stationed at Tinges, modern day Tangier, Morocco, in the mid-3rd century. So, isa pala siyang centurion. Centurion is sundalo, no? Hindi ako nagkamali.
During the reign of the Emperor Maximilian, the birthday celebration of the emperor included sacrificial offerings to the Roman gods, something Marcellus refused to take part in. So ito po. So si Emperor Maxim, yan. Sa birthday sa emperador, isa sa mga pag-aalay nila itong sacrificial offerings to the gods of Rome. Pero hindi po ito hindi po nagbigay ng approval. He refused to take part in. Hindi siya sumunod sa ng direksyon or sa instruction ng ating emperador sa kanyang panahon. Hindi lang yan. Never refuse secretly. Ito talaga, matapang talaga itong mga martyr, no? He boldly declared, hindi patago kundi matapang. He boldly declared he was not a soldier of the emperor in a spiritual matters, but a soldier of Christ. No? Grabe, no? He discarded his military belt, arms, and a vine staff, symbol of a centurion ranks, in front of his unit, thereby renouncing his allegiance to the pagan rites. So, hindi ko yan susundin dahil contrary yan sa konsensya ko. Hindi secretly, but boldly. Grabe. Anong nangyari, mga kapatid? Anong kasunod? For his refusal, sa pag-refuse niya, Marcellus was arrested. So, binibilang ko si Saint Maxillus, brought before a justice named Fortunatus. Kasi imagine kapag hindi ka susunod sa emperador, diktador yung emperador nila, sa panahon nila, no, alam naman ni Saint Marcellus, ito yung hahantungan niya. Then sent to the deputy Praetorian prefect Agricolanus in the region of Africa, who sentenced him to death. Just imagine hindi ka lang susunod sa mga emperador. Marami na ngayong modern na emperador, kapag hindi ka nalilinya sa interest ko, papatayin ka. Pero hindi po natinag ang ating martir sa araw na ito. Hindi po natatakot ang ating martir sa araw na ito. Dahil ang sinusunod niya ay hindi tao. He is a soldier of Christ. Hindi siya membro ni Pastor Archie, yung soldier of Christ Church na maingay sa sa shoppers, sa mga kalye dito sa Tagbilaran. He was beheaded. Pinugutan siya ng ulo. Grabe, no? Imagine mo. Grabe ka brutal yung pagkamatay ni Saint Marcellus. Pero hindi po natatakot siya. Bakit ba puno siya ng pananalig? Bakit ba puno siya ng pananampalataya? Dahil ang buhay natin ay hindi para sa mundo ito. Hindi para dito sa mundo, kundi para sa karyaan ni Kristo. So naputulan siya ng ulo October 30, kaya pala ngayon ang araw niya. Alam niyo, ang daming mga martir sa simbahan. Amazed nga ako So, huwag kayong mag-alala. Sisikapin ko po sa abot ng makakaya ko. Pero, minsan ay hindi ako maka-comply. Pero okay lang. No? In the year 298, as a martyr for his faith. So, namatay siya. 298. Ano yung significant niya? Sa araw natin ngayon. Ano yung significant niya sa buhay ko? Ano yung significant niya sa buhay mo?
bilang tagasunod kay Kristo. He stands as a powerful example of faith over duty. Minsan ay ano yung kultura, ano yung tradisyon sa mga military sa kanyang panahon, no? Choosing allegiance to Christ rather than the empire. Kasi minsan ay matarantanan tayo kapag ang imperyo ay hindi sang-ayon sa atin. Ang isang politiko ay hindi sang-ayon sa atin. Tarantan tayo. Wag! Be inspired with the lives of the martyrs of the church. Huwag kayong matakot. Ang dami sa atin nakalimot na sa buhay ng mga martir. Matatakot na tayo kapag i-threat lang tayo. Wag. Ialay natin yung buhay natin kay Kristo na handang magpakamatay sa iyo at sa akin. Amen. Ang ganda, no? Yan po yung significant. Huwag kayong matakot. Marami sa atin gusto natin ng gusto nating pagbabago. Pero puno ka ng takot. Paano yon? No? Hindi natin mabago kung mamumuhay tayo sa takot, mamumuhay tayo sa doubt, pagdududa. History reminds Christians of the cost of discipleship when faith collides with coercion. So grabe, yung cost natin kapag hindi tayo susunod sa values sa mundong ito. No? Hindi basta-basta. Yung buhay niya, yung cost. He's also the patron saint of the city of Leon, Spain. No? Patron pala siya din sa Leon, Spain, where his relics were translated and venerated. So, nandun pala yung niya, first class relic niya. Okay. Ito yung magandang mga quotation niya, yung mga sayings niya na maka-inspire sa'yo, maka-inspire sa akin. Sabi niya, I have served the emperor with my sword, but I serve Christ with my soul. So, yung emperador ay pinagsilbihan ko sa pamagitan ng espada. Pero pinagsilbihan ko ang Diyos, si Kristo, sa aking kaluluwa. No crown of Rome can outshine the crown of faith. Wow! Ang ganda, no? Minsan ay, tayo nakafocus tayo sa crown sa mundong ito. Can outshine the crown of faith. So, yun ang iniiwan ni Papa Nusing sa akin, yung faith niya. No? Wala kang pera, mga kapatid, pero yung faith ng magulang ko ay yan lang yung kayamanan na iniwan niya sa amin. A soldier obeys orders, but a Christian obeys truth. Grabe, no? Yung sundalo pala ay obeys the order from the hierarchy, but the Christian obeys only the truth. Only the truth. Only the truth. I lay down my arms, not in fear, but in freedom. For my true commander is in heaven. Yung tunay ko na, commander, hindi sa mundong ito. Ang tunay ko na commander, nasa langit na. Bakit pa tayo matatakot? Bakit namumuhay pa tayong duwag? Di ba? Ang ganda ng mga martir. Better to lose my head than to lose my faith. Wow. Hindi na, pinugutan siya eh. So, pasensya. Ito, mga kapatid, nasisikapin ko na isi-share ko talaga sa inyo yung mga martir natin dahil naiwanan natin sila eh. Nakalimot na tayo sa mga buhay nila, mga kapatid. Yung mga celebrity lang ang nasa isipan natin. Yung mga sikat lang ang nasa puso natin.
I-idolize natin. So ngayon ay i-inculcate natin sa isipan natin yung tapang ng mga martir. Ito lang makapagbago sa ating isipan. Ito lang makapagbago sa ating lipunan. Ito lang makapagbago sa ating simbahan at sa ating sa ating mundo, sa ating bansa. May pag-asa pa po kung susundan natin yung mga martir. Okay? The world may strip me of rank and armor, but it cannot strip me of Christ. So, siguro makukuha nila yung position ko. Pero hindi nila makukuha si Kristo sa buhay ko. I am a centurion of the earth, but I am the warrior of heaven. Ganda ng mga sayings niya. No? Obedience to God is the highest service of any soldier. So, yung obedience natin sa Panginoon, higit pa yun sa mga pinakataas na pagsilbi natin bilang isang sundalo. Let the blade fall. I have already surrendered to love. No? Kung maputol yung ulo ko, okay, mag-alala, hindi ako magtampo sa inyo. If my silence cannot defend the truth, then my blood will speak for it. Wow. Grabe ito. Grabe itong buhay ng mga martir, no? Saint Marcellus, no? Sana po ay na-inspire po kayo sa quick live lang natin, no? Sa buhay ng martir, no? October 30. So bukas naman, pag-usapan natin yung isang buhay ng martir, no? Para ma-inspire po tayo at mabigyan tayo ng pag-asa, bagong pananaw, bagong pag-asa, bagong inspirasyon sa araw-araw natin. So magbasa kayo sa first reading, sa Psalm at sa Gospel. And then continue to reflect. Marami tayong matutunan po sa salita at aral ni Kristo po. Okay? Si Marife Dalapo ay Ate Marife. Nanood sa atin at may nagpadala din natin ng stars. Salamat po. Si Gwen Perez. Wow, 500 stars. Salamat po. Si June Tubaon. Ima Arnado. Talio. Eric Motia Cortez. Si Pia Sahir Aimee. Si Mary Joy Arabis. Si Anicia Oro Inok. Si Celia Diaz nanood sa atin. So greetings po na tayo. Si Malcia Avela. Nagtanaw sa to. Good evening po, Father Darwin. Sherlita Ignario. Nagtanaw na to. So, matutulog ko ng maaga. Ha? At hindi na ako makapag-share sa gospel ngayon. So, galing kami nagro-rosaryo at nag-contemplate sa Ebanghelyo with my family members and relatives na nandito. Nandito pa, natutulog. And then, kalag-kalag na naman, November 1 at November 2. So, ating gunitain yung mga kaluluwa at idasal natin lagi yung kaluluwa. No? Nice funeral homily ni mo ganina sa imong papa. Tanaw lang ko at work. Believe ba dyan ako ni Sister Merlin Meloria. No, salamat igsuon. Kung na po nagpadala itong stars, si Shane Sunshine. Hello, Father. Good PM. Thank you for your teachings. God bless. Wala naman akong teaching, kapatid. It is the lives of the martyr na sinishare ko lang. No? Si Sister Gwen Perez. No? Additional 50 stars. Salamat po. Si Mark Nelson Di Pedro. Nagtanaw. Si Rusil Pipito Carmelutes. Hello, Father, watching from Luon. Kumusta na kayong taga Luon, ha? Si Grace Isto Coning Corregidor. Negros Oriental. Si Jennifer Vergonia Ramirez. No? So, si Rubilita Taunan Carpio. Good evening po, Father. No? Si Princess Naisi. Hello, Father.
Yung American man, parang Indian. Sabi nila prophecy siya. Totoo ba yun? Hindi ko nakita po. Nag-ingat po tayo sa mga prophecy, no? So, huwag kayong magalala, magkomentaryo yung about big one, no? Big one. Okay? Si Melissa Ministros. Hello, Father. Si Elmira Balila. Good evening, Father. Si Loida Gonzalez. Nagtanaw na to. Si Melissa Halina. Dugang kaalam, Father. No? Dugang kaalam dyan, no? Si Ruel Balugalo. No? Si Jeannie Nainal. No? Si Merly Harumahum. Nugal. Nagtanaw sa ito. Salamat kayo, alamin na kay katuba. Pila ka adlaw nga kulang na tulog. Onya, thank you sa inyo tanan ha. Ang Ginoo na magbaw sa inyong kabutan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Our Father who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, to us the beginning is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Fighting Maria, that accept thee with a humble heart. God bless.